Pinaghahandaan na rin ng mga kapatid natin sa Cebu ang Sinulog Festival. Para sa update, live na magbabalita si One News Cebu correspondent Dale Israel. Dale, may mga activities na ba dyan? Yes, kanina Cheryl, nasa 3,000 mga uniform personnel ang i-deploy para sa 2 linggong pagbabantay sa kapistahan ng Senior Santo Niño at sa Sinulog Grand Parade sa January 19. Kasama ang BFP at Auxiliary Force ay aabot sa halos 4,000 mga magbabantay para sa Sinulog. Sa usapan niyo, Cheryl? Usap-usapan yung pagbabalik nga ng festivities sa Cebu City Sports Center. Kumusta yung paghahanda roon? Yes, Cheryl, mahigpit yung seguridad kasi yung kapistahan, inasahan nilang mas marami ang mga taong dadalo sa Sinulog dahil magaganap ito sa lumang ruta nga, yung Cebu City Sports Center at hindi sa South Road Properties o SRP. At gaya ng dating ruta, lilibot ito sa Fidel Rosario, sa Ibus Road, yan ang Maximum Avenue, Puente Osmeña Circle, Osmeña Boulevard at magtatapos nga sa Cebu City Sports Center. Bagong renovation naman kasi yung sports center dahil sa palarong pabansa, kung kaya medyo maliit lang ang inaayos nila. Cheryl? Sa mga dadayo sa Cebu City para sa Sinulog, ano yung mga dapat tandaan? Yes, Cheryl, dahil maraming tao inilipat sa mas malaking lugar yung tirikan ng kandila, yung mga pupunta sa Basilica ay medyo mas okay pa ngayon kasi medyo matumal yung mga taong nagpunta doon. May misa novena kada oras hanggang alas 9 ng gabi ang Basilica. Sa mga dadayo sa Cebu, Sinulog, ito ang kailangan nating iwasan yung dalhin yung backpack. So mas mainam na iwanan na lang yung gamit sa hotel o kung saan. Magbaon din ng tubig para sa Grand Parade at sa prosesyon. Open din naman yung mga comfort rooms at palikuran para sa publiko, especially sa mga establishments na dadaanan ng prosesyon. May liquor ban, 300 meters away from the route, ayon sa executive order ni Raymond Garcia, at walang street parties sa araw ng Sinulog unless nasa loob ito ng isang private property. Cheryl? Daghang salamat, Dale Israel.